natin. Ito yung warm-up natin, tapos malalaman natin mamaya bakit yan yung warm-up. Nung last week, kung maalala nyo yung topic, last week, tama, faith, grace, and cross. Pinag-usapan natin, faith, grace, and cross. Pinag-usapan natin ang New Testament faith is founded on grace, sabi nga natin. Tapos yung second point, na-stress yung una, New Testament faith is based on what Jesus has done on the cross of Calvary. Ano ba yung sinabi natin noon? Kung yung pinagdadasal mo, kung yung hinihingi mo kay Lord, nakikita mong napagbayaran niya dun sa cross, ibig sabihin, sure na sure yan, matatanggap mo yung pinagdadasal mo. So anong sabi natin? Kung meron kang request, nasan yung scripture which will cover for your request? So meron tayong mga Psalm 103, meron tayong Psalm 84:11, yun yung mga ginamit natin noon. Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Yung 84:11, yung He does not withhold anything from him whose walk is righteous. Sabi nga nun eh. So, we look for scripture that will justify, that will confirm na yung pinagdadasal natin ay pinagbayaran ni Jesus. Parang yung kung merong may sakit, by His stripes I am healed. Sabi nga sinulat ni Isaiah. So ganun yung ano. Ngayon, we will look more dito sa series natin on faith. This afternoon kasi, yung magiging topic natin is faith that overcomes fear. Faith that overcomes fear yung pag-uusapan natin. Are you afraid of the future? Meron tayong we have the tendency, and we cannot say na hindi natin pwedeng i-condemn na minsan natatakot tayo, meron tayong fear about the future para sa atin. Kung minsan kakabahan ka, nakikita mo yung mga anak mo, tapos maiisip mo, nangyayari ba sa'yo yung Vincent? Nakikita mo yung mga anak mo, tapos iisipin mo, paano na paglaki nitong mga anak ko? Yung mga ganun, pag nagkolehiyo, makakapagkolehiyo ba to? Minsan maiisip mo yun eh. Number one na kalaban natin is fear. Yung opposite of faith is fear, opposite of love is fear. Alam niyo yun, ang dami niyang inako niya lahat. Ito yung takot, yung fear, ito yung number one na humahadlang sa lakad natin ng pananampalataya in our walk of faith. Yan yung humahadlang kasi instead of doing something, instead of taking action, matatakot ka. Alam yung mga tanong natin na paano na kung gano'n, what if, yung mga what if natin, ito rin yung humahadlang sa ating paglago. Hadlang sa pag-abot natin, yung mga pangarap natin, hadlang sa mga plinano ni God para sa atin. Pag meron ka, alam yun, pag ang dami kang kinatatakutan. Pero dumarating yan So, maski sa atin, meron tayong mga fear din May mga fear of death, takot mamatay, takot magkasakit, fear of the unknown. Hindi mo alam kung anong mangyayari, kaya wag mo na lang subukan yan. Fear of heights, di ba? Merong mga may fear of heights, fear of the future. Yun yung parang makikita mo ang hirap ng buhay ngayon. Hirap-hirap ng buhay ngayon, ang mahal-mahal ng bigas. Sa isang buwan, tumaas ng 10 piso ang gasolina. Paano na yung mga buhay natin? Paano na yung buhay natin ngayon? Paano na yung buhay sa darating na taon? Paano kaya ang Pasko? Naisip niyo ba yun? Yung mag-aalala ka, paano ko kaya paano yung Pasko? Paano natin isi-celebrate yun? Sumisilip-silip na si Jose Marichan kaya Lord, paano kaya ito? Pero do we really fear the future? Natatakot ka nga ba talaga? Yung text natin ngayong hapon manggagaling sa Psalm 23, favorite na psalm natin. Basahin natin lahat, i-lead tayo ni Tita Doc. Sige, Psalm 23. Psalm 33. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters.
He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Yun. Thank you. Thank you. Thank you. Amen. Yung Psalm 23 ay napakasikat, kung hindi man siya yung pinakasikat na chapter sa Bible, pinakasikat na Psalm. Tapos composed of 6 verses lang siya, pero very powerful siya. Karamihan sa mga Bible scholars, ina-attribute nila ito kay David. Sinulat kasi ni David yan. Sabi nila, dahil si David ang sumulat niyan, it is about the faith of David, ito yung sinasabi niya sa Panginoon, ito yung commitment niya kay God, parang ganon yung sinasabi. Pero, pag titignan natin yung Psalm 23, titignan mo very, very closely, totoo na sinulat ni David yan. Pero, yung Psalm 23 ay hindi patungkol kay David. Hindi, sinasabi nila ito yung commitment ni David kay God. Pero I want us to look at Psalm 23 ngayong hapon from a different angle kasi ito ay patungkol sa kabaitan ng Diyos. It talks about the goodness of God. Ito yung commitment ni God sa atin. Ito yung dito sinasabi ni God yung commitment niya sa atin. Paano? Example, dun sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ito si God na nagsasabi sa atin na ako yung shepherd mo, hindi ka magkukulang sa buhay. Verse 5, you prepare a table for me in the presence of my enemies, you anoint my head with oil, my cup overflows. Ito yung sinasabi ni God sa atin na I will prepare a table for me in the presence of your enemies. Pag binilang mo ang Lord, you, your, lahat ng Lord dyan, ang dami. Ang daming nakalagay dyan. We look at it this afternoon from the angle na si God ang nagbibigay ng commitment sa atin through this psalm. Si David nung sinulat niya yan, nakakarinig siya sa Panginoon, sinusulat niya. So it is God's word written by David. Pinag-uusapan dito yung commitment ng Panginoon sa atin. Dito sinasabi ni Lord kung gaano niya tayo kamahal, gaano siya ka-committed sa atin. Ang emphasis natin ay yung ginagawa at gagawin ng Panginoon, patungkol lahat yan kay Lord. Verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Si God ang nagsasabi niyan sa atin. Nung last week, pinag-usapan natin in passing ang Psalm 23 verse 1. Hindi tayo magkukulang, we will lack nothing. Bakit? Kasi generous God siya. Siya yung provider natin. Wala siyang ano yun? Wala siyang pipigilan na blessing, wala siyang haharangan na blessing. Sabi nga dun sa Psalm 84:11, from him whose walk is blameless. Yun, ito pala yung Psalm, meron pala tayo nito. So, no good thing does he withhold from those whose walk is blameless. So, sabi nga sa at dito tayo iikot ngayong hapon, Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Every time that we start worrying or nakaka-experience ka ng fear, it would be worth for us, ano man yung dahilan, it would be worth for us na balikan natin yung verse na ito. You could pray this verse, you could declare this verse. Pag meron tayong difficulty na parang malabo ba yung future, pag tinitignan mo yung mga anak mo, nag-aalala ka na paano na mga to, paano paglaki nila, paano magkukuleyo, paano makakapagtapos, why don't you go back sa verse 6 ng Psalm 23? Pag inatake ka ng anxiety, balikan mo ang verse 6.
yung verse 6, Psalm 23 verse 6, bibigyan tayo ng at least 3 dahilan para hindi tayo mag-aalala sa kinabukasan, sa future. Bibigyan tayo ng 3 dahilan. Una sa mga dahilan is, believe God's goodness is watching over you. Diba sabi dun sa verse, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Yung goodness, yun yung grace ni God. Ano ang i-declare natin? By faith, I am not going to fear the future because God's goodness is watching over me. Nandyan na lahat. Yung hindi maganda, nandyan na sa harap mo lahat. Yung challenge na parang malabo yung kinabukasan, pero you could always declare that I am not going to fear the future because God's goodness is watching over me. Yung nakabantay yung goodness ni God. We talk about goodness of God as His trait, katangian ng Panginoon, yung grace niya, unmerited favor, sinasabi niya. Pero this afternoon, we will learn na yung goodness of God is a weapon. Sandata natin yan. Sandata natin yan. Pero, sabi dun sa verse, goodness and mercy will follow me all the days of my life. Tapos ito nga, God's goodness is watching over you. So ang una kong tanong at unang subukan nating bigyan ng realization ng yung sarili natin is, ask yourself the question now na, naging mabait ba ang Diyos sa iyo? Naging mabait ba siya? Mabilis yung sagot natin na oo. Pero kung tanungin kaya, dagdagan kaya yung tanong ng paano, kailan, ano yung nangyari? Has God been good to you? Kasi pati yung specifics na ganun, alam sana natin. Yung specifics na yan, lalo na pag nilagay natin sa journal natin, ito yung tinatawag natin na track record ng Panginoon sa atin. Ito yung nagawa na ni God. Ganon si David kasi. Ganon si Solomon. Alam nila, naka-record yung mga ginawa ni God para sa kanya. Kung tatanungin ko kayo ngayon, paano ba naging mabait si Lord sa iyo in the past 7 days? Ano yung may sasagot mo? Paano naging mabait si God sa iyo in the past 7 days? Sinong gustong sumagot para hindi kami magtatawag? How has God been good to you in the past 7 days? Sige po, anyone? Ako, Pastor. Aji. Oo, in my retirement year, past 7 days, hindi naman ako kasi nag-work talaga. Alam mo yun, hindi kailangan gumising na maaga, hindi kailangan, kapag kailangan mag-rest, pag gusto mag-rest. Yung yung stress-free day. And I really want to praise and thank the Lord for that. Although may mga challenges nung 2019, stock market was really down and I suffered. Nag-suffer din yung finances ko doon. Sabi talagang ang assurance sa akin ng Panginoon, di mo kailangan ng ganyan kalaking pera. Yung parang ganun. Yung parang, Lord, salamat ha, kasi hindi ako nagpadala dun sa fear of losing, kundi I hold on to God's promises na hindi mo kailangan yan, Aji. The fact na binild niya ako as someone who is simple lang mabuhay, simple lang yung kung saan masaya. Actually, ngayon, na-realize ko, ang saya ko pala nandun sa Children's Church. Ang saya ko pala yung nagtuturo. So, hindi naman yun kailangan ng malaking pera para, alam mo, parang sumaya. Pero yun yung joy ko. So, sabi ko, the past 7 days, talagang, and yun din, yung masaya ako kasi I have someone na nagiging masaya din. Yung parang kaming dalawa, para kami masaya pag nagkakwentuhan kami. And yung parang walang masyadong
walang masyado bang stress financially. Okay naman yung rentals, maayos yung mga nagre-rent sa amin. So talagang there's so much to thank for. Basta ano lang, yung inassure lang ako ng, kasi kung halimbawang hindi ako contented, Yun. yung highly strung life ang gusto ko, medyo may problema yon. Pero nagmula ng bata ako, binigay na ng Panginoon yung yung contentment sa puso ko. Kasi mahirap lang talaga kami noon. Talagang sobrang hirap. Na ayun ganon. Tapos ngayon, ano pa rin, yung pa rin yung realization ko na simpleng buhay, walang masyadong hang up sa mga worldly things. Alamin ko lang kung saan ako nagiging masaya. And the Lord is really bringing that joy in me. Kaya yun, Pastor. Yung walang stress, although yung relational, syempre, andun talaga yan. Mga tao na nagiging challenge, lalo na kay Agatha. Actually, si Agatha talaga ang ano ko ngayon, ang sinusupport ko. Dahil I'm 60, sabi ko, Lord, wala na naman talaga akong, my future is with you. Parang sabi ko, Lord, my future is with you. Wala nang masyadong plan, 5-year plan, or, kasi, ganun ako 2-year plan, 1-year plan, 2-year Ay, plan sa buhay ko, sa yung mga finances, saan ko mag-invest, saan ko ilalagay, doon, ganun ako dati. Kasi nga, itong retirement ko, gusto ko maayos or ano lang, chill lang. And by God's grace, di naman ganun kalaki yung uh, nawala, nawala nga yung iba. Pero ano, okay pa rin naman. The Lord is good. The Lord is good. Yun po yung akin, ay Pastor Alex. thank you. Thank you, Archie. We talk about yun nga, yung ano yung track record ni Lord. And I hope lahat tayo merong ganon. I hope meron tayong ganon. Anyone more, bago tayo magtuloy, baka meron pang gustong mag-share. Paano naging... Ako, Pastor, Sige po. si Vincent, inayos niya yung cellphone ko. Nagamit ko lang, nagastos ko lang 2,500. Eh kung bibili ako ng cellphone, ang mahal-mahal na ng cellphone ngayon. O Vincent, thank you. Nagamit ko siya ulit. Kasi nag-aano na ako, bibili na kaya ako ng cellphone. Nag-aano na kami, ganyan ni Renz, pupunta na kami sa Globe, ganyan. Naalala ko si Vincent. Ayun. Tsaka na, pinagrab ko lang. No? Ayos na, gamit ko na. Yun. Thank you. Di ba? Magkano ang cellphone ngayon? 70,000, 80,000. Diba? Ngayon meron lang ako, 2,500 lang. Yun. Thank you. Gusto ko yung mga story nyo. Mamay process natin. Meron pa? Ako, sobrang ang Ay, galing ng Panginoon. Sobrang very good sa akin kasi ngayon si MC nasa Baguio, studying na sa sa Cordillera. Nakahanap ako sa dati kong tita na nagpalaki sa amin din. Siya ang nagmo-monitor sa kanya ngayon. Mayroong tumitingin talaga. Natutok. Is really very good. Tapos, teacher pa yung hipag ko. Talagang ayun na nakikita nila lahat ng galaw niya, na monitor nila, na prepare siya sa kanyang studies ngayon. May sarili siyang kwarto. Inaalagaan siya ng maayos. So sobrang, yun na lang is napakalaking ang galing ng Panginoon, ang bait niya. yun. Grabe po. Thank you. Yun yung at peace ako sa kanya ngayon. Sobra. Nakatulog ng mahimbing. Alam niyo ang na-appreciate ko dun sa sa mga kwento niyo. Dali. Yun. Alam niyo, napakaganda sa mga kwento niyo. Una si Aji. Lahat tayo kailangan natin ng pera. Tapos yung kinukwento ni Aji, hindi dahil marami siya. Hindi yun yung sinasabi mo, Aji, hindi dahil marami ka, pero contented ka, alam mong provision ni Lord yun.
Yes. Ganon. Yung kwento mo, nagsimula sa pera, tapos sumalo si Lay, pinag-usapan cellphone. Pinag-usapan cellphone na yung ginastos niya 2.5, tapos pinag-usapan ni Macy yung anak niya. Alam niyo yung hindi natin nililimitahan yung Amen. ni Lord sa buhay natin. Nakikita natin lahat. Nakikita natin lahat, and that is enough for us to declare His goodness. Bakit? Kasi meron tayong yung mata ng mga puso natin, nakikita natin yung ginagawa ni God, hindi natin kinakategorize na malaki, maliit. Hindi natin ginagawang ganun eh. Kasi parang pag ibang tao siguro yung kay cellphone lang yan, 2.5 lang yan eh. Ganon siguro, pero hindi eh. We saw His goodness even in all those things. Ibig sabihin, yun yung track record ni God. Yun yung track record. It would even be very good. It would even be very good pag nasa journal natin lahat yan. Alam nyo bakit? Come that day na magkaharap na kayo ni Lord, hawak niya yung journal mo, alika, basahin natin yung mga kwento mo tungkol sa akin. Pagkukwentuhan nyo lahat yun. Pagkukwentuhan nyo lahat yun, ano man yung journal mo, sinulat mo man. Ako kasi yung journal ko, electronic eh, mas mabilis. Mas mabilis. Kasi sinare ko, hindi ko yata sinare dito. Sinare ko na ang quiet time ko, kung kayo nagdadasal kayo sa quiet time nyo, ako sinusulatan ko si Lord. Nakalagay lahat sa journal, nagkukwentuhan kami sa journal ni Lord. Pero much the same yung sa inyo, yung sa akin, pero meron tayong track record ng Panginoon which we could always go back to. Sana lahat tayo merong ganon. Meron kaming kino-confront na issue ni Do personalities yung involved. Tapos there was a time na may, alam nyo, if we do not have a track record ni Lord, kung hindi tayo sensitive sa mga ginagawa niya, yung mga binabasa natin ganito, magiging text na binasa mo lang. Pero kung sensitive tayo dun sa goodness ni Lord na nakabantay sa atin, then we will know na hindi siya nagpapabaya. Yung mga issues natin, alam niya lahat yan. I hope maging sensitive tayo, more sensitive. Parang ginawa niyo, nakaka-inspire kayo, nakaka-encourage kayo. Meron ako. From something so big, yung kay Aji, Diyos ko, ilan bang milyon kasi yun, Aji. Tapos pupunta kay Lace. Wag mo na akong tanongin, Pastor. Kinakalimutan ko na. Pero ibig sabihin, Aji, hindi mo siya sinukat. Pero ang sinabi mo, quote unquote, sinabi mo galing kay God. Siya yun, provision niya. Sinabi mo na contented ka, quote unquote, sinabi mo yun. So, hindi nawala si God sa picture. Nakita mo yung goodness niya. Yun yung sinasabi natin, and whenever you see that, tingnan mo kita yung sinabi mo na merong provision, contented ako. And pag ganun ka kasi, hindi ka natatakot sa future mo. Amen. Hindi ka natatakot. Lord, meron kay Lord, 70,000-80,000 ang cellphone, pinagawa mo 2.5, Lord. Ano pang kakatakutan ko? Amen. Kakatakutan ko ngayon. Ganun. Ano yun, may kwento? Kwento ko, yung kanina umaga lang, napakabuti talaga ni Lord kasi yung pinagpuyatan namin ni Pastor Alex na kanta, kinanta namin kanina umaga at nakakatuwa at talagang live na live kami. Sumayaw si Aji. Ayun. Tapos yun, parang nakakatuwa kasi very yung simple yung kanta. So after that, kahit na late na ako dun sa Zumba, 30 minutes late na yun actually 1 hour, 7 o'clock kami, 8 o'clock na kami nag-umpisa. Ayun, nag-Zumba pa rin kami.
Then, nung nagsumba kami, dumadami pa kami. 8:30 na, ganun. Tapos nung dumami, kasi yung isa naming member doon, nagpa-manicure a week ago. Ngayon lang nararamdaman yung paa niya na may nana, tapos may naiwan pa atang ingrown. Sinasabi namin, manicurista yung isa doon, sumali, pumunta naman. Parang yun lang yung gagawin eh. Tapos sabi niya, alika tanggalin natin. Sabi niya noon eh. Nagkukwentuhan na kami, Test na yun, di ba? Oo. Mhm. Nagkukwentuhan kami, kung ano mga topic namin. Tapos pumunta doon sa pagpipitas kami ng papaya, yung isa sa malunggay, at magtitinola kami. Ayun, ang ulam namin dito sa Carnation Street, tinola. Oo. Tinola. Ano ba yan, nakakatuwa? Simple na kwan lang. Kailangan mo manok lang yung bibilhin mo na lang para yung ulam mo cheap lang, di ba? Ang laki nung papaya ko. Ipopost ko mamaya yung papaya ko na hilaw yon pero orange. Orange yung papaya. Maniba lang. Oo, maniba lang na. Pero hindi naman nalusaw sa pagluto. Ayun, so yung iniisip-isip ko, Lord, akalain mo makakaluto ako ng ulam namin ng galing sa kapitbahay, yung mga papaya, yung Ingredient. malunggay. Tapos sabay-sabay kami magkakapitbahay na tinola yung ulam namin. Sabi ko, wow. So, tapos yun. So parang habang nagluluto ako, papasalamat ako kay Lord kasi may ulam kami, may gulay kami na gusto rin namin yung gulay. So kaya praise God for the food that we have on the table. Ayun. So yan po. Kakatuwa. Ay, Pastor Alex, magdadagdag pala ako yung 7 days. Mhm. Kasi talagang inimpress sa akin ng Panginoon yung Healing and Deliverance Ministry. So, every time sabi ko sa Holy Spirit, i-prompt po ako palagi kung sino yung gusto mong i-heal through me. Nung Sunday, sa Compres, may isang bata umakyat sa third floor. Pangalan niya? May sugat siya sa yung kamay niya na parang nabangga sa basketball. So in pain siya, ang level 0 to 10, 10 yung pinakamasakit. 7 yung pain level niya. Masakit yun. Oo, 7. So lalagyan niya ng gasa, kailangan niya ng gunting. So kaya siya umakyat. So sabi ko, Lord, salamat. Yun pala yung purpose mo, kaya mo siya pinakyat sa Children's Church. And then I prayed for him. Tapos naging pain level 5, naging 3, naging 1, naging 0. And tuntua siya kasi sabi ko, magbabasketball ka pa ba? Pahinga ka muna. Hindi, magbabasketball po ako. And I was really, talagang sabi ko, Lord, salamat ha, kasi through Children's Church, dun din yung pagka merong nasugatan na bata o merong na pagpe-pray ko. Tapos nung pumunta ako ng City Hall, Parañaque City Hall to get senior citizen card dahil lilipat na nga ako from Makati to Parañaque. Meron din ako nakatabi na senior. Meron naman siya arthritis sa left knee. The pain level was 7, bumaba ng 5, ng 3, ng 1, ng 0. Tuntua siya. Tapos, it didn't end there dahil sabi ko, Lord, gamitin mo ako. So nag-pray siya nung prayer of yung asking for forgiveness, yung repentance, tapos to receive Jesus as Lord and Savior, tapos binigay niya sa akin FB niya. Hopefully, makasama natin siya in whatever way kung saan siya i-lead ng Panginoon. And yun yung 7 days ko pala. Yun yung joy na pinigay sa akin ng Panginoon. Tapos yun nga, yung on the side lang yung financial provision, on the side lang yung investing or whatever para i-provide ako ng Panginoon. Pero doon ako dinala ng Panginoon. I'm just so glad to do it for the Lord. Amen. Sorry overflowing lang. Alam nyo, nakaka-inspire talaga kayo. Alam nyo, yung ibang tao hindi na makakatulog, gagawa na ng masama para magkapera.
Itong si Aji naman, on the side lang. Hindi ka ba naman ma-inspire dyan sa on the side? Oo. Ano talaga, talagang palaging pinagpe-pray kung Lord, saan mo ako dadalhin para makapag-bring kayo ng healing kung sino man yung gusto mong i-heal through me. Oh, And the Lord never yeah. let me Yun yung down. point natin The eh. joy Yun of God. precisely yung point natin. Believe God's goodness is watching over you. Amen. Watching over Amen. us. Ano yung kakatakutan mo? Tapos syempre, ano yun eh, you respond to His goodness. We are responding to His goodness. Yun yung mga sinasabi nyo. Kasi, Amen. balik ko dun sa kwento ni Lay tsaka ni Vincent. Alam naman ni Vincent ang presyo ng ng cellphone eh. Alam niyo yung presyo ng cellphone. Lay will never know kung singilin siya ni Vincent ng 5,000 na 10,000 dun sa repair. Pero hindi. Si Vincent na-experience niya yung kabaitan ng Diyos. Kaya hindi hindi niya ginawa yun. Anong ganon. Pero ang point lang natin, let us be sensitive dun sa goodness ng Panginoon na nakabantay sa atin. Tapos sana umabot pa sa point na isusulat mo yan na naka-record dun sa naka-record dun sa journal mo. Sana alam natin yon. He cares for us, every detail ng buhay natin. Alam niya lahat yon. Nakabantay siya even now. Even at this very moment, alam niya. Mas kilala niya tayo kaysa sarili natin. Psalm 39 verses 1 to 4. Ito yung sinasabi ng psalmist na Lord, alam mo, kada tumayo ako, umupo ako, alam mo lahat yun eh. Alam mo lahat yun. Tapos, alam mo yung kung ano yung iniisip ko. Alam nyo yung bago ko man bigkasin yung isang salita, Lord, alam nyo na lahat yun. It is an acknowledgement of God knowing us. Tapos ito, masikat sa atin to eh. Lalo yung verse 14, di ba? You have created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. Hindi pa ako nabubuo, Panginoon. Kilala mo na ako. Tapos yung verse 14, ito yung sikat eh. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. For your works are wonderful and I know that full well, sabi niya, na-acknowledge niya, kilala mo ako, Panginoon, mas kilala mo ako kaysa sarili ko. Alam mo, ang bawat detail ng buhay ko, alam niya yung detalye ng DNA ng bawat tao. And knowing that, binibigay niya yung goodness niya sa atin. Nakabantay. Sabi ko nga kanina, yung goodness of God is His character trait para sa atin. Pero para sa atin, yung goodness of God is a weapon in essence. Kasi kung ano man yung ibato ng kalaban sa atin, pwede nating ikasa yung kabaitan ng Panginoon. Ang mundo, there are over 7 billion people. Pero God watches over each of us. And He knows yung detail ng bawat isa sa atin. Pero given yung 7 billion people na yan, sino ang nakakatanggap ng favor and grace ni God? Sino ang nakakatanggap ng favor and grace ng Panginoon? Basa natin. Macy, pwedeng pakibasa. Psalm 145 verse 20. The Lord preserves all who love Him, but all the wicked He will destroy. Amen. Ito na tayo. This is where we draw the line. Kasi, si Lord, sabi natin, 7 billion, more than 7 billion people on earth, nakabantay siya lahat dyan. At hindi lang taong binabantayan niya, the whole creation, nakabantay siya dyan. Every detail, alam niya lahat yun. Pero, out of all dun sa binabantayan niya, yung verse na nasa screen ngayon, the Lord preserves all who love Him. Eto na. So it is an issue of whether you love God or not. You will not fear the future if you love God. Wala kang kakatakutan kung mahal mo ang Panginoon. Because He will preserve you. Nakabantay siya, yung goodness niya, yun yung nagpo-protect sa atin. We are protected by the goodness of God even in moments na hindi natin napapansin.
yung times na baka maaksidente ka, nandun lahat yung goodness ni God. Nandun lahat yun. Yung naitawid natin lahat ang COVID eh. Naitawid natin lahat yan. Kami ni Doc. Positive kami, hindi naman kami nagpapatest pero lahat ng symptoms nandun. Pero nagba-Bible study pa rin tayo nun. Hindi tayo tumigil nun eh. Di ba? Hindi tayo tumigil nun eh. Kahit So, alam nyo, Opo, grabe, hindi tayo tumigil. ano yung i-attribute mo na merong gamot? O ano yung sasabihin mong dahilan? O Porque, basta mga January yun eh, no? Yung inuubo-ubo kayo. oo. Oo, January So can 3. we just, January yun. can we just say na bait ni Lord eh. Kaya nangyari lahat yun eh. Maski yung mga times na hindi natin siya sinusunod, yung mga times na tinataguan natin si God, nandun pa rin yung goodness niya. Nandun pa rin. Maalala niyo yung kwento ng prodigal son. Diba? Hindi na siguro bago sa inyo na hindi naman tungkol sa anak yan eh. It is about the father, the prodigal father. Habang nilulustay ng anak yung kayamanan ng ama, ginagamit niya lahat sa kalokohan, nakabantay pa rin yung nakabantay pa rin yung tatay, naghihintay sa kanya. Naghihintay pa rin sa kanya. Vincent, pwedeng pakibasa, Vincent. Luke 15 verse 20. And he arose and came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced him and kissed him. Amen. Malayo pa. Alam natin yung hindi na bago tong kwentong to sa atin. Malayo pa lang siya, natanaw na siya ng ama. Bakit? Kasi yung goodness of God. Ito si God. Yung goodness niya is watching. Binabantayan tayo. He cares for us. Pinoprotektahan niya tayo. Paano niya tayo pinoprotektahan? Ang dami-daming mga paraan. Nilalayo kanya sa nilalayo kanya sa kalukuhan, nilalayo kanya sa sa sakit. Ang daming ginagawa ni Lord para sa atin, and every one of us may mga kwento tayo. Ano yung mga sinishare nyo? Nakaka-inspire yung mga sharing nyo. One of the ways na pinoprotektahan tayo ng Panginoon, nagbibigay siya ng mga ministering angels niya. Totoo ang mga anghel, merong mga anghel created by God. Pero yung pati si Jesus, di ba? Pati si Jesus during yung temptation niya, pinuntahan siya ng tinulungan siya ng mga anghel. The devil left him and angels came and attended him, sabi sa Bible. Dumating sila eh. Tinulungan si Jesus. Marami lang kasing maraming misconceptions tungkol sa mga anghel, maraming false teachings tungkol sa kanila, pero totoo sila. Maybe someday pwede nating i-Bible study tungkol naman sa mga angels. Pero the fact that they are spiritual beings, wala silang physical body, and they were created by God na nakapantay sa atin eh. Hindi natin sila kakausapin. Hindi tayo magdadasal sa kanila. Kasi we cannot even command them. Hindi totoo yung mga sinasabing ganon. Ang mga anghel, tinatanggap lang nila ang mga instructions nila from God. Kaya nga yung title ni God na Jehovah Sabaoth, God of Heaven's Armies. They receive instructions from God. Pero yun nga, they receive instructions from God. It is God who assigned angels para sa atin. Nakabantay na nga si God, nakabantay yung goodness niya, nakabantay pa yung anghel. San ka pa? Psalm 91 verse 11. Aji, please. Psalm 91:11. For he orders his angels to protect you wherever you go. Yun. Amen. Thank you, Aji. So nandun sila. Pero he orders. Hindi we order. Hindi po. Hindi mo pwedeng bigyan ng instruction ng anghel. Hindi mo pwedeng dasalan. Hindi po. Lahat galing kay Lord. Number one, yung goodness ng Panginoon nakabantay sa atin.
is watching over us. Yung next, believe God's grace and mercy are working in you. Meron namang ginagawa sa atin yung grace and mercy ng Panginoon. We can always declare, I do not worry about the future because God's grace is working in me. Halikan natin yung scripture natin. Pero ano na to, New King James tayo. Dito kasi nakalagay sa New King James yung, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ano yung mercy? Yung mercy is grace in action. Yung mercy is not getting what we deserve. Yung grace hindi na bago sa atin, pinag-aralan na natin yan twice na yata. Grace, unmerited favor, when God gives me what I do not deserve, binibigay ng Panginoon sa atin. Yun yung goodness of God. Yung grace is the goodness of God. Hindi nararapat yung blessing para sa atin. Can we even go before God and tell Him na kailangan i-bless mo ako ng ganito? Hindi natin gagawin yun. Pero they are all graciously given to us by God. Lahat ng mga good things sa buhay natin binibigay ng Panginoon. Alam niyo yung good things na yan, yung sinasabi natin, pati yung hangin na hinihinga natin, paano kaya kung patigilin ni God lahat ng hanginan? Pero binibigay niya yung lakas natin, yung health natin. Think of every heartbeat that you have, galing lahat kay Lord yun. Is there anything you can tell God na dahil ito yung dahilan, kailangan bigyan mo ako ng tuloy-tuloy na heartbeat? Na tayo masasabi sa Panginoon, pero binibigay niya. Lahat galing kay God dahil sa kanyang goodness, dahil sa kanyang grace. Ano naman yung mercy? Sabi nga natin kanina, ito yung habag-awa ng Panginoon when God does not give me what I deserve. Hindi niya binibigay. Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo, there are times, a lot of times na self-centered tayo, na prideful tayo. And nakalagay sa Bible na Romans 6:23, the wages of sin is death. Sana yun na tayo, eternal separation, spiritual death. Yung iba, physical death pa nga nangyayari sa kanila. Pero hindi. Yung mercy will follow us all the days of our lives. Yung nararapat sa atin, hindi niya binibigay. Maraming katuruan na meron kang ginawang kasalanan, humingi ka ng kapatawaran, patatawarin ka ni Lord. Pero yung consequences ng kasalanan mo, mangyayari pa rin sa buhay mo. How many of us would believe na maybe yes, but not always? There are times, a lot of times, even more times na yung consequences ng kasalanan mo, hindi binibigay ni Lord hindi nangyayari sa atin Pag na-realize mo na, mas gusto niyang magbago ka na lang. Kaysa naman yung ibibigay pa yung consequences, nagbago ka na nga. Hindi niya binigay kung ano yung nararapat sa atin. Yun yung mercy. Kasi, if God will give us what we deserve, then lahat tayo, wala tayo dito lahat ngayon. Hindi tayo, basta wala tayo dito ngayon. Bakit natin kailangan ng mercy? Bakit? Kasi imperfect people tayo. We are imperfect people. Nagkakamali tayo, nagkakasala, madalas self-centered. Kaya kailangan natin ng forgiveness, kailangan natin ng mercy ng Panginoon. Ang dami natin pwedeng idahilan. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Wala tayong dahilan para matakot sa future, sa kinabukasan. Bakit? Kasi nakabantay yung grace ng Panginoon and yung mercy and grace niya is working in us. Hindi lang niya binigay, hindi lang niya pinatong, pero they are functional sa atin. Even though we do not deserve it, binigay niya pa rin. Hindi tayo matatakot sa future. Bakit? Nandun yung mercy ng Panginoon. We have it. We have it. Sometimes may mga kasalanan tayo, alam niyo yun, may mga habitual sins na, meron tayong mga secret sins, meron tayong mga kasalanan na tayo lang at si Lord ang may alam. Paulit-ulit na kasalanan. Pero
nagpapatawad pa rin ang Diyos sa atin. Lagi niya pa rin tayong pinapatawad. Every time you return to Him, pinapatawad pa rin niya tayo. Yung mga habitual sins na yan, sometimes nagigilty na tayo. And people, kung hindi mo kilala ang Panginoon, kung hindi ka surrendered sa Panginoon, pag dumating ang habitual sin, yun na yung maglalayo sa iyo sa Panginoon. But we have God. But we have God. Kailangan lang natin ma-recognize, mapansin, kailangan maging sensitive tayo sa grace and mercy ng Panginoon. The goodness of God, it will follow us. And by grace, doon mo marirealize, nawawala na yung mga habitual sin natin. Sino sa atin yung na-release from habitual sins? Nakita natin kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay natin. Romans 2 verse 4, anong sabi? The goodness of God leads you to repentance. So ang issue natin dito ay na-experience mo ba? Ito nga yung tanong natin kanina, is God good to you? Na-experience mo ba yon? Yung goodness ng Panginoon is not only para, is not only for us to be thankful for, to receive blessings from Him, pero the goodness of God will lead us to repentance. Yung hindi nagre-repent, yung ayaw mag-repent, hindi niya napapansin yung yung kabaitan ni Lord sa kanya. Hindi niya napapansin yun. Hebrews 10 verse 22. Pabasa natin kay Mel. Mel, pakibasa naman. Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Hebrews 10:22. Thank you, Mel. Hindi galit ang Panginoon sa atin. Yung goodness, yung mercy niya, isipin natin na it is not something we can run away from. Yun pa yung humahabol sa atin. Yung, mamaya tingnan natin yung scripture i-explain ko. Pero yung word na surely doon, napakalaga yung word na yun, mamaya i-explain ko. Hindi siya napapagod na magpatawad sa atin. God, He never gets tired of forgiving us. He never runs out of grace and mercy to help us in our time of need. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Alam niyo ang problema, hindi kay Lord, ang problema nasa atin. Kasi habang lumalapit siya, tayo naman kuminsan yung lumalayo. Natatakot tayo, hindi natin maintindihan, nawawalan tayo ng confidence. Gusto natin yung mga sarili nating mga desisyon, mga plano, yun yung masusunod. And we suffer the consequences. Doon tayo we suffer the consequences, yung mga pinagpipilitan natin, napapahamak tayo. Pero when we draw near to God, we can draw near to God, hindi tayo tatalikod sa Kanya. Yung goodness, yung mercy, yung pagmamahal ng Panginoon will chase us. The longer we hide from God, the longer we suffer yung consequences. We can always humble ourselves and let His goodness, love, mercy, everything from God embrace us. So makita natin yung word na all. Alam na natin yan. Hindi na bago sa ating mga explanation. Pag sinabing all, ibig sabihin all. Yung mga ganong explain. So it means every moment of our life. Every moment of our life. Walang oras, walang panahon na hindi pinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa atin. Open your eyes, open your hearts. Makikita mo yung kabaitan niya. Kukulangin yung notebook mo pag sinulat mo lahat yan. But we just have to be sensitive. We have to be thankful. Yung grace and mercy niya is working in our lives. Yung sabi ko kanina, ang na-highlight kasi natin, na-highlight ko dito yung all, di ba? Which is true. Pero ang hindi ko na-highlight, I missed out on the word surely. Napakahalaga pala niyan. Yung translate nilang Hebrew word na surely, it would mean something like
Parang notwithstanding, parang ganon. Ibig sabihin, pag tinignan natin ang Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Verse 1 yun, all throughout the Psalm. Pagdating sa verse 5, He has prepared a banquet for me in the presence of my enemies. Di ba sinabi niyang ganon? Tapos my cup overflow. Sabi niya dun eh. So, verse 1 hanggang sa dulo ng verse 5, napakaganda yung commitment ng Panginoon sa atin. Pagdating sa verse 6, yung surely na yan is also something that would mean na parang notwithstanding. Ibig sabihin, pinangako niya lahat yung verse 1 to verse 5. Pero notwithstanding, dagdag pa, ito pa. Goodness and mercy will follow me all the days of my life. Alam niyo bakit? Sana tinapos na niya sa verse 5. Good na yun. Very good na yun. Aba, gusto na natin yun. Gusto na natin yun. Pero dinagdag niya, yung surely pala dyan is something that would mean notwithstanding everything na pinangako ng Panginoon. Ang ganda na. Verse 1 to verse 5. Lahat. I like that. Gusto ko sa buhay ko yun. Dinagdagan pa niya. Notwithstanding all of those, verse 1 to verse 5. Dagdag pa. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Yun yung In the house of the Lord forever. So, every moment of our life, hindi pa babayaan ng Panginoon yung goodness, yung mercy niya. Idagdag mo pa to. Idagdag mo pa to. Alam niyo yung pag nanonood kayo ng TVJ, magbibigay sila ng di ba? Magbibigay sila ng appliances, magbibigay sila ng pera. Yung pinapanood namin nito kahapon, pinagamot pa yung mata nung may diferensya yung mata niya eh. Pinagamot pa nila eh. Papa Doktor. Tapos nung matapos na, bigyan nyo pa yan ng, magkano yung 50,000? Bigyan nyo pa ng 50,000 pesos na gulat. Parang ganun yung ginawa ni Lord. Ang dami na niyang binigay, ang dami na niyang pinangako, verse 1 to verse 5. Tapos sinabi niya sa verse 6, ito pa, dagdag nyo pa yan. Goodness, mercy, bigay nyo lahat yan. Tapos yun nga, all the days of my life. Like yung all, tuloy natin, bakit natin hindi kailangan mataot sa future? Believe God's glory is waiting for you. Dito natin titignan the rest of the verse. Ano yung i-declare mo? You don't need to worry about the future because by faith, God's glory is waiting for you. Balikan natin yung scripture natin. And I want us to focus on a very innocent word dito. Yung very innocent word na yun ay yung end. Tapos, sinundan si end ng I will dwell. Bakit? Be-bless ka niya. Verse 1 to verse 5. Dagdag mo pa si goodness at si mercy. Tapos end. Yung word na end connects yung today, yung present natin to the future. Ito yung napaka-innocent na word na yan yung connection natin to the future. Bakit? Kasi I will dwell in the house. Lang ngayon, it is not for the present now, pero it will go on until the house of the Lord. Forever. Forever. Yun yung future place natin. We should not fear the future, neither nakatakutan mo ang kamatayan. Nakakatawa yung isang shinare ni Sister Eva, Nieva. Shinare niya nun minsan doon sa Bible study. Lahat ng mga tao gusto nilang pumunta sa langit. Pero walang gustong mamatay. Sabi niya. Pero lahat takot mamatay. So, hindi natin kakatakutan ang kinabukasan, hindi natin kakatakutan ang kamatayan. We always say that the death that we experience, dalawang bagay lang yan. The death that we experience, 1, it is a physical death. 2, it is a transition. It is a transition into the next life. You will never transition into the next life pag hindi mo na-experience yung physical death. Hindi natin kakatakutan yun. Bakit? Kasi when we live our blessedness here on earth, hindi yun yung katapusan. Kasi magtutuloy yan hanggang nandito ka na, sabi ng Panginoon. Sabi nga ni Paul, sabi ni
Paul, anong description niya ng heaven? My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. It is far better. Anong meron doon? There is no more pain, no more pain, no more sorrow, no more sadness, problem, pressure, sickness. Wala nang tears, sabi nga sa Revelation, walang persecution, walang sasaksak sa likod mo. No more fears, no more worries, wala nang nagsisinungaling tungkol sa'yo. Wala na. Wala na lahat yun. Revelation 21. Verses 3, 4, and 7. Sister Thea, pakibasa po. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people. And God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. The one who conquers will have this heritage, and I will be his God, and he will be my son. Amen. 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 Praise be to God. Thank you po. Amen. Yung word ni Lord na ito yung sinasabi niya sa atin na, anak, magsasama na tayo. Anak, magsasama na tayo. You will be here with me. Tapos ano yung verse 4, wala nang, he will wipe away every tear from their eyes. Wala nang kamatayan. There will be no mourning, no crying, no pain. Sinabi ng Panginoon, lahat yan nakaraan na, lahat yan, magsasama na tayo. Listen to the heart of God kung gaano siya ka-excited. Gaano siya ka-excited para sa atin. Pero verse 7 is a verse we should not forget. The one who conquers will have this heritage. Maging matatag ka. Huwag kang bumigay. Maging matatag ka. Ano yung meron sa mundong ito na magtatanggal nung katatagan mo para ipagpalit mo dun sa pangako ng Panginoon sa iyo? Maging matatag ka. The one who conquers will have this heritage. Ibig sabihin, maraming pagsubok, maraming challenge, maraming fear, pero maging matatag ka over that fear, over that challenge, over that adversity, over that confusion, over that uncertainty, maging matatag ka. Sabi ng Panginoon, anong mangyayari dun sa ayaw? At as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Yung second death, isipin mo yung forever dead, nasusunog forever. No life. Yan, No eternal life. hirap naman ma-imagine yan. Heaven and hell are real. You're dead. With fire and sulfur. Grabing init niyan. Oo nga eh. Sulfur na kumukulo. Tapos nandun ka nakababad, hindi ka man namamatay. My God. Mapaso ka nga lang. Sakit. Kaya nga yung yung lagi namin sinasabi na hindi pinaglolokohan ng impyerno. Hindi pinaglolokohan na, sige, doon na lang ako, impyerno ako. Ako, come on. Yung mismong demonyo takot sa impyerno. Alam niyo yung kwento sa Bible na yung may legion of demons yung isang tao. Ano yung sabi ng mga demons? Huwag nyo kami ibalik sa pinanggalingan namin. Doon na lang kami sa mga baboy. Kasi ayaw nila sa impyerno. Mismong mga demonyo, mga demons, ayaw nila sa impyerno. Do not make fun of hell. Do not make fun of hell. Pero this tells us 2 verses na nakita natin kung gaano ka-excited si Lord sa atin. Pero yung may ayaw, ito yung mangyayari sa Kanya. It gives us a choice. Saan ka? Ano to para sa iyo?
Kung nagtiwala ka sa Panginoon, then we will go kung saan tayo tinakda ng Panginoon. We will dwell in the house of the Lord forever. Kaya nga sabi natin, our citizenship is in heaven. Pagdating ni Aji sa heaven, triple citizenship siya. Senior. Filipino, senior, tapos citizen of heaven. Okay ito. CH. Pero yun ang sabi ni Lord. Our citizenship is in heaven. Alam nyo, this tells us this is home. Lagi nating naririnig, lagi natin naniniwala naman kasi tayo dahil totoo, naglalakbay lang tayo sa mundong ito. Naglalakbay lang tayo. Lahat tayo may panahon. Merong tinakdang panahon, magkakaiba lang yung petsa kasi. There is peace in death kung alam mo kung saan ka papunta. Totoo yung langit, totoo ang impyerno, and we know how to go to either of the two. We will make a good choice. Hebrews 9:27, and just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Nangyayari yun eh. Merong judgment. Merong judgment para sa ating Hebrews 10. Ito na gusto ko yung verse na ito. Jack, pwedeng pakibasa. Sige po. I give to them the gift of eternal life, and they will never be lost, and no one has the power to snatch them out of my hands. My Father, who has given them to me as his gift, is the mightiest of all, and no one has the power to snatch them from my Father's care. John 10, verse 28 to 29. Thank you. Once na binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, hindi niya bibitawan. Starting from this life up to the next, hindi ka niya bibitawan. Ano pa yung kakatakutan mo? Ano pa yung kakatakutan mo? Kailangan lang meron tayong attitude of gratitude sa Panginoon. Pasalamatan natin siya sa lahat ng mga ginawa niya. Sabi sa Bible, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. And I hope this verse will mean more sa atin ngayon. His love endures forever. Meron tayong attitude of gratitude. We can worship Him, we can thank Him, we can serve Him. We can tell others kung ano yung ginawa ni Lord para sa atin. I hope yung Bible study natin, naging mas sensitive tayo sa mga ginagawa ng Panginoon. Ano man yung kalagayan natin, hindi natin kakatakutan ang kinabukasan. Alam niyo yung every time may child dedication, na-share ka namin dito sa series natin, na-share namin dito ito eh. Every time may child dedication, sasabihan namin yung mga magulang. Tingnan mo yung anak mo, lahat ng pangangailangan niya, ano yun? Diaper, vitamin, pangpadoktor. Pag nag-aral na yan, kailangan niya ng pang-tuition, uniforme, notebook, pang-project, pang-school service, pang-baon. Pag lumaki na yan, nag-graduate na, may sariling pamilya, lahat ng pangangailangan niya, nandun sa warehouse ng Panginoon yan. Nandun sa warehouse ng Panginoon. Dahil nasa warehouse, paano mo i-withdraw yun? Sabi nga nila, the currency of heaven is faith. Para ma-withdraw mo lahat yon, kailangan mo ng pananampalataya. And dahil alam mo yung truth na yon, you will not fear the future. You will not fear the future. Ito yung inaral natin ngayon. By faith, believe God's goodness is watching over you. Believe God's grace and mercy are working in you. Believe God's eternal glory is waiting for you. Yun po. Sige, tuloy natin sa ating Amen. yan. Sa ating breakout room. Ang breakout room natin ngayon, uusapan lang naman, parang yung warm-up ba? Pero ito ngayon, talks about the future. Ano ba yung ano? Ano yung nakakabalisa sa'yo? Ba't ka nababalisa sa kinabukasan? Ano yun? Ano yun? Bakit ka nababalisan yan? Tapos, how can our study about Psalm 23 verse 6 help you overcome this fear? Tapos, ano yung pwede mong gawin? How can you think of your fears differently here on? Ayun. So,
stop share na natin. Oo. Amen. Sige, game Amen. tayo, Room 1. Agile and Macy. O, kaming tatlo, parang pare-pareho kami ng pare-pareho kami ng shinare, yung parang kinatakutan yung sa children, yung future ng mga anak namin. Ang gusto namin yung maging deeper yung relationship ng mga anak namin kay God. Katulad ng, di ba, Pastor, alam niyo naman si Lawrence, very active sa church, kahit nag-aano yan, nagpa-fasting yan, kahit hindi kami kasama, pupunta yan doon. Tapos, kaya ako naging usher, kasi si Lawrence usher, sabi ko, nakakaya naman, ako ang mother, wala man lang ako ministry. Oo, parang gusto ko maibalik yung kay Renz. Tapos, ayun din, ano naman din, si Aji, yung kay Agatha, kasi yung sabi ko sa kanya, pagka ang bata, yung mga teenager, di ba minsan talagang minsan may ugali, may something na ugali ang mga teenager. Ayun ang bali yung inaayos ni Aji sa anak niya. Then yung ano namin dito sa Psalm 23, Pastor lahat din naman kami nabasa namin yung Psalm 23. Kaya lang mas na ngayon, nahimay-himay, mas naintindihan, kasi marami po tayong nag-share. Saka may mga backup verses po kayong naibigay. Kaya hindi parang, at lalo pa naming naramdaman yung goodness ni God sa atin, na nandito siya to comfort us. Yun po. At saka, there is no impossible to God. Tapos kami din, lagi din kami nagpe-pray, parang prayer, yung lumalim pa yung relationship namin kay God, yung devotion. Dahil sa everyday task, magawa ho namin yung lahat, yung wag ma-steal ng kalaban yung mind. Minsan din kasi yung devil, yung mga lies niya, minsan biglang may pumapasok eh. Paano kung di ka nakapagbasa ng Bible? Paano kung di ka nakapag-pray? Paano kung wala kang devotion? Kaya Pastor, lahat kami tatlo, palagi kami yan. Palagi kami ganyan. Ginagawa namin yan. Tapos din ako din, Pastor, yung kumakanta din ako. Bago ako mag-devotion, bago ako mag-pray, kumakanta ako. At saka yung mga song na talagang kiniklaim ko, claim ko yung habang kumakanta ako, yung The Goodness of God, yung mga ganyan, saka yung Lord, you write my stories, kaya pala ganito yung nangyari, kaya pala ganon, kaya pala inabot ko to, kaya pala may failure ako before, dahil nakaplano na po pala. Then you write my story. Kaya kung ano meron ako ngayon, thankful ako kay God dahil siyang nagbigay sa akin. Siya yung nagbigay sa akin ito. Ayun lang po. Aji, may dagdag ka pa? Meron. Mag-add lang ako siguro yung how do we, kung nasa na kami after this Bible study in terms of dealing with our fears. So, we praise and thank the Lord kasi yung Psalm 23 nahimay talaga, na ang Panginoon talagang sobrang assurance niya sa atin. Doon sa Psalm 23 pa lang yung Psalm 23 pa lang ilang lines yon, ilang statements yon, pero talagang magmula dun sa yung all-encompassing yung kanyang all-encompassing yung pag-aasikaso niya sa atin, yung pag-take care niya sa atin, kasi yung lying down, yung physical na bahay, yung basic needs, pati yung wants, pati yung food, hindi lang siya food on our table na simpleng food, kundi banquet, di ba? In the presence of our enemies. Yung talagang sabi ko, wow. Yung parang hindi ka talaga dapat mag-fear kasi ang Panginoon ang bahala. Ang Panginoon ang bahala sa lahat ng nangyayari sa buhay namin, as long as we always repent, we always go back to Him, we always be upright, be in faith,
yung do the right thing always. Yung turn away from sin and turn to God and do the right thing always. In pagka nag-fall, ask for yung mag-repent talaga. Kasi yun naman yung dinidil sa atin ng Panginoon, yung heart natin. To always have a repentant heart. Dahil, sabi nga ni Pastor Alex, sabi nga during this Bible study, may kanya-kanya tayong issues na maring hindi nalalaman ng iba. It's between me and God na kailangan talaga ng repentant heart Amen. para ang Panginoon ay mayroon talagang communication sa atin. Kasi the sin surely separates us from God dahil hindi talaga niya pwedeng i-compromise ang sin sa kayong goodness niya. Yan lang yung dadagdag. Amen. Thank you, Aji. Yun, sige, game. Ito, si Ruben, si Vincent. Si Vince na. Pabilisan ng turo Nakahanap si Ruben. Oo. Hindi yun sa amin, saglit lang po. Naku, may tuturo na si Ruben. Marunong ka na, Ruben, magturo, Susunod, una ko yan. Hindi, sa amin, ang naging sharing lang namin yung about kasi halos about naman doon sa topic about fear is nasabi nyo na. Sa amin ni Brother Ruben, napag-usapan namin kung ano yung mga fear. Ako about sa family na nabanggit din ni Pastor Alex. Siya naman, ang sinabi niya, yung about legacy. Yun. About habang nandito ka sa lupa. Kasi ito ay sukatan lang natin dito sa lupa eh. Yung ginagawa natin na, yun nga sabi ni Pastor Alex kanina, na kapag kaharap mo na ang Panginoon, ano yung sasabihin mo na nagawa mo. At saka yung mga naiwan, kung ano sasabihin nila sa'yo. Kasi sabi nga ni Brother Ruben, kasi kapag masamang tao, kapag sinabi niya, si ganito kasi yan eh. Pero kapag yung isang Christian na talagang walk in true Christian life, makikita na, alam mo yan, si ganito, napakabuti niyang tao na yan. Yung kumbaga puro papuri. Sabi ko nga sa kanya kanina, hinahanap ko, kung ano yung mga naiisip niya, katulad kahit sa pagdadrive niya, yung lagi niyang iniisip si Lord sa bawat bagay. Sabi ko, alam mo, lahat ng mabuti na ginagawa mo, mariresearch mo yan, nakalagay yan, ang kaugalian na yan sa Biblia. Kanina hinahanap namin, sabi ko, Lord, nawawala yung Bible verse na yun. Naisip ko yung naging attitude ni Brother Ruben, lalo na kapag nagda-drive daw siya. Lagi siyang nagpipray. So sabi ko, ako rin kasi ganun eh, parang nakasanayan ko na wala akong oras ng pagdadasal dahil buong araw, pag wala akong ginagawa, nakababad ako sa ganyan, kinakausap ko si Lord. Pero hindi ako nagsasalita ng walang kausap ha. Mahirap yun. Naalala ko yun. Ito na Brother Ruben, yung sinasabi ko sa'yo, yung nagiging attitude natin, kaya hindi na tayo irritable katulad ng dati. James 1:19. Yung know this, my beloved brothers, let person be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Tapos yung gusto ko idagdag na yung bilang Christian, na kung ano yung magiging buhay natin habang nilalakad natin yung katauran ng Panginoon, yung sa Colossians 3:12, yung put on there for the God's chosen one, dahil pinili na niya tayo, holy and beloved heart of compassion, kindness, lowliness, humility, and perseverance. Yun ang naisip ko na pinaka-the best na habang nandito tayo at sinusukat tayo ng Panginoon. Dahil yung mga takot nga yan, hindi mauubos yan kasi nandito tayo sa mundo. Yung takot ay matatabunan yan kapag ikaw nakababad ka sa presensya ng Panginoon. Ako, lagi akong natatakot pero kapag iniisip ko nga ang Panginoon, katulad ditong Bible study natin, sabi nga ang bawat isa, ginagamit tayo ng Panginoon, yung iron sharpens iron. Ang bawat sharing ng bawat isa ay mahalaga. Bakit? Kasi yung iba kahit hindi makapagsalita, pero may sinabi ang isang brother or sister natin, malaking bagay. Katulad ngayon, yung sinabi na itong salita ng Psalm 23, paborito ko rin talaga to kapag medyo pinanghihinaan ko, sinasabi ko to kay Lord, Lord, sinulat mo yung Psalm 23, Lord. Pinanghahawakan ko to.
yun, doon ka makakahugot ng kalakasan ulit. Yun lang po yun sa amin. Ewan ko kay Brother Ruben, magaling magturo to si Brother. Ikaw, Magaling magturo eh. Taga-turo na magre-report, no? Alam ni Ruben yung kalakaran eh. Yun, dagdag ko lang siguro is yung ano, yun nga, sabi ko nga kay kay Brother Vincent, yung sa, yun nga, yung actually yung sa yung balisa, parang yung ikaw yung magkukos ng Istanbul doon sa kapatid. Yun yung isa din sa ano ko. So, sabi ko nga kay Brother Vincent kanina na kung noon yung parang yung hindi ko pinifilter yung mga sinasabi ko, yung ngayon dapat ano na, yung parang isipin mo muna yung mga dapat sabihin. So, para hindi mo ma-stumble. Kasi sabi ko nga sa kanya kanina, pag nagpipray ako, example may mga nagawa ako, kahit itong araw na to, tapos pag nag-pray na ako, yung parang wala akong kamalay-malay na nasabi ko pala yun, pag nag-pray ako, mariremind sa akin yun. So, kailangan ko siyang ano. So, yun yung mga bagay na, siyempre, minsan, sabi nga ni Brother Vincent na may mga parang, yung parang nakasanayang kasalanan, ganon. So, dapat hindi siya maging kalos sa puso. Kumbaga dapat palitan mo yun talaga ng ano na. Sabi nga ni Brother Vincent na lagi nating katulong yung Word of God. So ako dati nababalisa talaga ako pag ano, lalo na example pag mawawalan ka ng work, ganun, 'di ba? Paano yung mga babayarin mo? Actually naisip ko na yun dati since na yung sabi nga ni Pastor Alex na I'm blessed kasi nga hindi ako kasama dun sa nawalan ng trabaho. Pero hindi ako nababalisa na ano. Kasi alam ko si Lord binigyan naman ako ng skill, binigyan tayo ng talent. So pinapaniwalaan ko yung sabi niya na I will never leave you nor forsake you. Kumbaga kahit sa sabi niya kasi do not huwag kang matakot, huwag kang mag-worry, ganon. So magkukos kasi ng anxiety yun. So mas tol, hindi nga makakadagdag ng kalahating buhay mo yun eh. So sabi ni Lord, so kung mag-aayaan mo yung bukas na mamroblema siya sa sarili niya. So yun yung mga salita at natutunan ko sa Bible study na huwag ka dapat mabalisa. So hindi ko na iniisip yun kasi naniniwala ko sa sabi nga ni Pastor Alex, 'di ba? Lahat ng ginawa ni Lord, yung promise, nandyan na eh. I-claim mo na lang through faith. So, wag kang mag-give up. So, actually, blessed kasi tayo eh. So, hindi naman tayo talunan para mag-word sa mga ganyang bagay. So, yung confidence, hindi naman sa yun, kasi baka isipin ng iba yung napakayabang, pero hindi, yung confidence mo kay Lord na hindi ka talaga niya iiwan. So, yun po sa akin, Pastor Alex, na hindi ko iisipin yung mga bagay na, kasi kung nababalisa ka, parang, yung tiwala mo kay Lord parang nawawala. So, dapat hindi ganun po. So, yun po, Pastor Alex. Amen. Thank you. Thank you, Vincent, Ruben. Naka-mute ka, naka-mute ka, Macy. Pa-picture muna. O, si picture daw, Ruben. Yan si Ruben. Walang lusot si Ruben dyan. Nabalisa ata yung laptop ko. Papasok na si Macy eh. Dali na. Yan, Open na yung camera natin. si Slay. Yeah. Slay, papapalitan namin ng LCD ng TV yung cellphone mo. Dali, ayan. Slay, yun. Wala tuloy siya, Ruben. Sige, balikan na lang natin yan si Slay. 1, 2, 3, smile. Yan. Ayan, full smile. Thank you so much. Brother Nakasingit. Vince, palitan natin ng LCD ng flats. Wala si Slay. Yon, sige po, room 3. Si Do, Jack, Mel, at Teyet. Ayan, sino magre-report? Hindi, nabitin si Teyet kanina. Wala eh. Ang prayer lang ako, Pastor. Oh, dito ka na lang mag-share. Yung fear, wala talaga tayong fear. I will agree with Ruben. Hindi naman Amen. po.
Hindi naman po dahil mayabang tayo. Ang akin lang din, pareho ni Ruben, we are humble enough to agree that God is our strength, our shield, our strong tower. Why do we have to fear? And nasa atin na lahat, binigay ni Lord lahat ng sandata para maging victorious tayo. Huwag lang tayong mawawala sa salita ng Diyos. Huwag tayong mawawala sa Bible study nga, miski anong problema. Huwag tayong mawawala sa belief, ang ating faith na magkaroon man ng dilubyo. Yun na nga, although we walk in the valley of the shadow of death, we will not fear. Kasi God, our creator, the maker of heaven and earth, is the same God today, yesterday, and forever. He is the God of Abraham, Moses, and Jacob, and Isaac. Lahat po ng mga promises na i-review natin sa ginawa niya sa Old Testament, New Testament, God through His loving Son Jesus and His anointing Spirit is always faithful. Marami tayong fear hanggang nasa mundo, pero the only way that we will capture fear is the Word of God. Ang ginagawa ko po, pag pumapasok na yung fear, alam kong hindi na galing kay Lord. So I rebuke it and I say, Lord, hindi to sa'yo, hindi to ikaw. Alisin mo nga itong mga gumugulo sa isip ko. Lahat po ng plano ko na hindi nagkakatuloy, alam kong may gustong agawin ng kaaway sa akin so that I cannot worship you, so that I cannot magnify your name. Pero Lord, nilalabanan ko yung kaaway na yan, nire-rebuke ko yan. Wala pong mangyayari sa mga hindrance niya in Jesus' name. At alam niyo po, nawawala naman ang mga fear na yon as long as we have to memorize verses and claim it. Yung mga verses na nangungusap sa atin, marami pong verses. So my practice is I never sleep without listening to the Word of God. I sleep with my iPad on and I soak my mind in the Word of God before sleeping. Yun po ang ginagawa ko every day. Kaya yun, encourage ko lahat ng mga young moms, si Mel, si Jack, lahat po kayo. Maraming attack, maraming hindrance, maraming ginagawa ang kaaway. Huwag kayo maniniwala doon. As we'll continue to cast out our fears. At salamat sa mga Bible study, sa mga reminder ni Pastor Alex, ang mga grupo natin sa Wednesday and Thursday and Friday. Without this group, I will not grow. Yun lang po, Pastor. Thank you. Thank you. Thank you. Amen. Thank you po. Amen. May dadagdag. Glory to God. Yun yung report naman yung sa grupo, si Mel, ang fear niya yung mga kinakain na food. Kasi nag-seminar sila about healthy foods. So, minsan shortcut na lang yung pagluluto nila daw ni Ryan. So, yun yung fear niya kung ano yung makain nila, maipakain sa mga anak nila. So, pero nawawala naman yung fear. So, si Jack naman, yung fear to lose yung relatives, yung parents at the early age, yung gano'n. So, may fear siya na maiiwan yung mga anak, mga bata na walang parents. Ayun. So, yun yung fear niya. So, different stages yung mga fear. Siguro, mga tao naman nagkakaroon ng fear, but we know how, since we are Christians already, we know how to fight for the fear that we have. Pero dumarating talaga sa bawat tao yan. Na hindi ka naman na walang fear kaagad eh. There is fear, but we could pwede nating labanan yan because of what we are learning in the Bible study. So for me naman, nung mag-retire ako, there was fear of losing my job,
Yung wala nang sweldo, wala nang kwan, which is maraming nagre-retire na may anxiety about yung wala na silang trabaho, wala na silang gagawin, wala na silang kwan. So, hindi nila alam kung anong gagawin nila sa buhay nila. But for me, yung fear na wala na yung trabaho, ganun. Pero nalabanan ko naman. And I survived for 5 years already na I know na there was fear, but it was nalabanan because of what we are doing. We are studying the Bible. We have Bible studies. We have the morning prayers. We have babasa ka ng Bible, i-memorize yung verse para panlaban sa enemy. Ganon. So, yun yung mga steps na so sabi ni Kan, i-memorize yung verse 23, we memorize the verse, tapos overcome fear, yung word ni God, yung parang practice mo lahat ng naririnig mo or nababasa mo sa Bible para meron kang legacy rin na iwan sa mga younger people for the next generation. So don't worry on the legacy naman na maiwan kasi that would flow kung ano yung ginagawa mo. Kung gumagawa ka ng kwan, nakikita mo walang legacy. Parang gano'n. So don't fear on that legacy kasi you could do it, you could work on it, you could yung follow mo lang yung mga narinig mo na about yung sa word ni God, ganun. Tapos how can you think of your fears differently here on? Ayan, we read the Bible, we don't we fix our eyes on Jesus, we fix our eyes on the word of God. Tapos yung sabi natin, we regularly attend the Bible study, prioritize natin kasi marami tayong maririnig dito. Tapos yung which part of the Bible study made most impact? Lahat naman, but yung last verse is yung surely goodness will follow you all the days of your life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Pag narinig mo yan, para kang nahugutan ng lahat ng problema mo. Parang there was the comfort of our Lord Jesus Christ to you, na He really protects you, keep you safe, naalagaan ka niya, yung pagmamahal mo, mafe-feel mo, kasi surely goodness will follow you. Sinusundan ka ng goodness ni God. Sinusundan ka ng grace ni God. Yung mercy niya. Andiyan palagi. Di ba? Pag nahulog ka, alam mo, madisgrasya ka na, pero sinalo ka niya. Wala kang sugat, hindi ka man nabalian ng buto. So, ayun, alam mo yun, inalagaan ka niya. Babagsak ka na lang. Yun yung naisip ko nung bumagsak ako dun sa harap ng Smart sa Ayala, na talaga alam kong ang lakas yung bagsak ko kasi yung uneven na pavement dun sa napakan ko, na unbalance ako. Alam kong pag bagsak ko, yung ulo ko mauntog talaga. Pero parang may sumalo. Sinalo ako ni Lord. At yung paa ko, yun lang yung masakit. But because we prayed for it na walang kwan, the following day na wala ho yung pilay nung paa ko. So because of the prayer, because of the word, and the belief, the faith na magagaling, walang nangyari sa paa ko, na naggumaling po. So yun, yung makikita mo yung goodness ni God, yung faith natin sa Kanya. Yun po. Glory to God. Amen. Amen. May ano pa? Baka meron pa kayong idadagdag before we will pray. Naku, 6:30 na po, 6:27. Sige po. Any more before we pray? Thank you. I hope naka-encourage sa atin yung Bible study natin ngayon. Amen. Pray na po tayo.
Oof, Lord, Lord, we can only thank you. Lord, meron po kaming tapang na harapin ang kinabukasan, Panginoon, dahil po sa mga pangako ninyo. Lord, wala po kayong pangako ang hindi nyo tinupad. Lahat ng salita nyo, ginawa nyo, hindi kayo magbibitaw ng isang salita na babalik din naman sa inyo na hindi niya tinupad ang layunin ninyo. Lahat po ng ito nangyayari, Panginoon. We can count on your word, Lord. And even this afternoon, you have taught us even more, God, that you have given us all of this. You have given us all of these promises and assurances, Lord. Let it work in our lives, Lord. Sabi niyo po, your word is alive. Then let your living word be alive in us, God, na the next time na merong fear, meron po kaming sandata against fear. Yung inyong goodness, yung inyong grace, yung inyong mercy. Ito po ang sandata namin against fear, Lord. Give us the strength, give us the determination to cast out every spirit of fear, Lord. That when we do, Lord, we know that we have already won the battle. It is not by might, not by power, but by your Spirit, Lord. We will win the victory. Salamat, Panginoon, na yung pangako nyo is not limited to this life only, pero magtutuloy-tuloy hanggang dyan sa kaharian nyo, Panginoon. And with that, we can only thank you so much, God. Lord, thank you for everyone who has attended. Lord, give them a new hope. Give them, Lord, Panginoon, yung bigyan niyo po sila, Panginoon, ng panibagong pag-asa para sa kinabukasan nila, ng kanilang mga anak, ng kanilang pamilya, Panginoon. Lagi po kayong nandun. Lahat po ng pangangailangan namin na ihanda nyo na, Panginoon. We will only receive all of this through faith, even, God. Lord, i-bless niyo po yung mga kabuhayan nila, yung mga hanap buhay nila. Let it be your means of providing for them, Lord. Let them see you in all of this. Let them be sensitive, Lord, sa lahat ng ginagawa niyo sa mga buhay nila, Panginoon. Lord, salamat po sa kalusugan na binibigay niyo, Panginoon. Let it be a manifestation of your goodness, Lord. Magpapasalamat kami araw-araw dahil hindi kami nagkakasakit, dahil gumagaling kami sa sakit, Panginoon. Salamat po sa mga pamilya na binigay niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. It is your expression of your willingness, of your desire even to live with us, Lord. Dahil binigyan niyo kami ng pamilya, binigyan niyo kami ng tahanan, Panginoon. Bless us, Lord, na hindi kami mag-aalala para sa aming mga anak. Kundi nga po, Panginoon. Kundi nga po, Panginoon. Lahat po sila secured na sa inyo. Thank you, Lord, for this afternoon. Thank you that you have blessed us with your word. We return to you all the glory, all the honor in Jesus' name. Amen. Thank you. Amen. Amen, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you Sister po. Joe. Bye. Bye, Macy. Thank you.